Ave María Purísima, sin pecado concebida, sin pecado concebida, sin pecado concebida, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Ako po kapag nakikipagprosesyon, hindi po ako linga ng linga. Kahit na sinong katabi ko, kahit sinong madaanan ko, kaya yung mga tao sasabihin, suplada si Apo Kunching di marunong mambati. Sapagkat ninanamnam ko po yung paghakbang ko na sakripisyo at pag-aalay sa Ama. Kaya kung minsan, para makaiwas ka, lalayo ka dun sa magkukwento sa'yo. Dahil ang prosesyon po ay hindi kaya nakipagprosesyon ka para makipagkwentuhan sa daan, kundi para namnamin mo ang paghakbang patungo sa simbahan. Hambing po kasi yan sa paglalakbay dito sa lupa, sa buhay ng tao. Na kapag lahat na lang ng nakita mo ay sinuri mo, hindi ka makapaglilingkod ng tapat sa Panginoon. Sapagkat lahat ay maraming kamalian. Kapag ang tao ay di paganap at lubos, ngunit hindi ka naman maaring magparatang, magbintang, manghusga, umatol, kaya para sa gayon makaiwas ka, manahimik ka na lamang. Di po ba? Kaya po, kung minsan, kung nararamdaman po ng mga kasamahan ko nagpo-prosesyon, patawad po, hindi po sa ayaw ko makipagdaldalan, makipagkwentuhan. Yun po ang inaatas sa akin. Maliban pag halimbawang tumingala ka eka sa langit, pagmasdan mo kung paano yung hinahawi ang ulap, o dili kaya titigan mo ang isang puno na yan, kung paano siya nagbubunga. Kaya't nung nakatapat po kami doon sa Siniguelas, dito sa banda rito, yung sa puno po nung ating isang kapatid na alagad, tingnan mo ka ko yung Siniguelas na yung kapatid. Panahon ng taglagas, wala siyang dahon, kakarampot, kundi puro sariwa. Subalit nangingibabaw ang bunga niya. Ganyan din kako ang pagkakasala ng tao. Kapag nalagas na lahat, inalis na ang pagkakasala, yung pagkakamali niyang nagagawa, nangunguna yung bungang mabuti. Tama po ba? Sapagkat, kapag halimbawa ikaw ay tuwirang gumagawa ng kabutihan, makikita po yung kabutihan na totoo sa'yo. Kapag may halo yung kabutihang ginagawa mo, kumisan mas malalamangan yung kamalian kaysa kabutihan. Kaya kung ikaw ay diretso na sa pagkilala sa Panginoon, pipilitin mo ang sariling lumihis ka na sa mga bagay na magiging pagkakasala mo. Tama po ba? Kaya nga, salamat sa nag-text po kahapon, hindi ko siya ma-text. Kasalukuyan kong tinetext. May tumawag naman po sa akin at tinanong ko nasaan ako nung sabihin ko pong ganun. Yun po, may pumunta po sa akin doon at pinabaspasan hanggang sa hindi na po natuloy. Pasubali ko sadyang hindi oras na ibahagi to. Ang nais ko o nasa ko ay pangkalahatang marinig ito. Ito po ang layunin ng ating gampanin. Ang layunin po ng gawain ito, hindi lamang karamdaman ninyo ang pagalingin, ang gamutin. Hindi lamang po ang karamdaman sa katauhan ang ginagaling at pinagagaling. Ang layon po ng Panginoon, ang ikagagaling mo at kagalingan ay ang mula sa Kanya sa dakong ito. Hindi sa kaparaanan at kagustuhan ng tao, kundi sa kalooban at kagustuhan niya. Ang kagalingan mong kakamtan ay mula sa Kanya. Sa pananalig at pananampalataya mo may katapatan, may pag-ibig, may pagnanasa, may kalinisan. Sapagkat yan po ang layo ng ating Panginoon. Ang may bahagi niya ang Espiritu kanino man, upang maramdaman ng tao ang tunay na Espiritu na mula sa Ama, hindi yung Espiritong nagbibigay ng kung ano-anong ikagagalit, ipagdaramdam, ikapagkakasala ng sarili mo.
Ngunit ilan nga po kaya ang totoong tatanggap sa tunay na Espiritu? Mga minamahal ko, pagnilayan po ninyo. Ng panahon ng Kristo, ito pong pinahahayag. Magnilay ka, mahal na anak ko, di bagat katawang tao rin ang ginamit upang mahingahan ng Espiritu ang mga tao, ang mga alagad ng panahon ng Kristo po. Di po ba't katawang tao rin ang ginamit sa pangalang Kristo? Di po ba, mga mahal ko? Subalit mula po rin noon, sa katauhang Kristo, binahagi ang Espiritu sa mga alagad, hiningahan niya, hinipan niya, ang Ama po ang huminga. Hinipan niya po yung ilong na buhay si Adan. Ngayon po sa pamamagitan ng Jesucristong katauhan, ibinahagi ang Espiritu. Tao pa rin po ang ginamit. Nagkatawang tao. Kristo po, di po ba? Ganyan po, mga minamahal ko, pag nilaya ninyo. Nang panahon ni Sister Faustina, panahon ng Kristo, taong nanlibak, taong ginamit para libakin, husgahan, hatulan. Subalit tao rin po ang nagtindig sa pangalan ng Kristo. Tama po ba? Pagnilayan po ninyong mabuti, mga minamahal ko. Panahon ng Kristo, tao ang humusga, pumatol, nagparatang, nagbintang, naglibak. Subalit sa kaparaanan din ng Espiritu ng Ama, tao rin naman ang naglunsad para mailunsad ang kabanalan at kabutihang ginawa niya. Tama po ba? Panahon ni Sister Faustina, tao rin ang nanlibak, pumatol, humusga. Subalit tao rin naman ang naglunsad at nagpalaganap ng gawa niyang mabuti. Panahon ng Espiritu para kay Apo Kunching, tao rin ang nanlilibak, tao rin ang humahatol, tao rin ang nagtatawa, subalit tao pa rin ang naglulunsad, nakikibaka, nakikihamon at tumutupad. Tama po ba? Ibig sabihin, tao por tao. Tao ang nanlilibak, tao pa rin ang nagiging daan para maging ganap ang kabutihan at kadakilaan ng Ama. Kaya kung pagninilaya ng tao, tao ang manlilibak, tao rin ang gagamitin sa kapwa-tao niya upang maging ganap ang Espiritu ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po'y naunawaan nyo ang ibig ituran sa inyo. Sinisigurado ko po, yung pong may pangunawa na unawaan, alalaumbaga, tao ang sa tuwina'y manlilibak sa kapwa-tao, mapanghatol, mapanghusga, mapagtawa sa kapwa-tao. Tao rin naman ang katambal o magiging katumbas ng manlilibak. Tama po ba? Sapagkat katulad po ng espiritu, espiritu ng kadiliman, espiritu ng liwanag din ang kasama. Hindi po ba? Kaya tao por tao, espiritu sa espiritu. Magnilay po kayo. Napakahirap pong unawain ang hindi marunong umunawa. Subalit sa nakakaunawa, alalaumbaga ang ibig lamang ituran mula sa simula ng gawa ng tao sa lupa. Tao ang naninira, tao pa rin ang tinitindig ng Ama para matapos ang lahat at mangibabaw ang kanyang salita. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, kaya tao pa rin ang ginagamit maging masama man. Tao pa rin ang ginagamit para maging mabuti. Tama po ba? Sapagkat sa pamamagitan ng taong paggamit, nakikita ang kabutihan, nakikita ang kasamaan. Wala naman pong hayop na nagkasala ang tao, itatambal ay hayop para magpakita ng kabutihan sa tao. Tama po ba? Kundi kapwa-tao rin. Kaya tao, bakit hindi pa kaya magmahala ng tao? Bakit hindi pa kaya magkaunawaan? Bakit hindi pa kaya magmahalan? Sapagkat tao por tao pa rin. Maging masama ka, tao ka na matatawag. Maging mabuti ka, tao kang tinatawag. Alalaumbaga, tao at tao pa rin ang dahilan kung bakit may mabuti, kung bakit may masama.
at espiritu pa rin ang ginagamit ng Ama para makilala ng mga anak niya ang mabuti para sa Kanya. At espiritu rin ang ginagamit para gapiin, agawin naman ang espiritong mabuti sa katauhan ng tao. Kaya't kung magninilay at may kaisipan ng tao, kapwa espiritu ang papasok sa iyo, mamimili ka at pipiliin mo ikaw matalino